yes. Chef, ito yung sauce na to. Ano nga tawag sa sauce na to? Plum. Dried plums. Tapos ang sarap nung ano yung wrap mo, tapos igano mo sa camera. Isubo mo. Tapos gagana natin sa watercress. Nagsusubo na sa camera eh. Okay na to. Pink, parang pink siya ng mukhang maya-maya pero pink. Light pink, white pink. So, laro lang siya ng textures. And then, may mushrooms, may sausage. Ina-appreciate mo yung ganda ng lugar, yung ganda ng presentation, yung small details dun sa malalasahan mo. Ganun nag-umpisa ang Cafe Isabel. Maliit lang. Mas maliit lang. 7-8 tables lang. It was nice kasi kilala ko lahat ng customer. At eto na nga yung second tikim experience natin kasama si Chef Jean Gonzalez. Yung experience na makakain ka ng gabi naman sa Cafe Isabel, kakaiba yun. Sabi niya magwa-wine and dine daw kami. Kaya sobrang excited na kami. Pati yung mga kwentong gusto kong itanong sa kanya kung paano nagsimula yung cafe niya at kung ano-ano pa, ilalabas ko na dito lahat. Okay, good evening Chef. Mas casual tayo ngayon kahit gabi. Parang second meeting natin eh. Mas palagay na yung loob ko kasi starstruck ako sa yung una. Tumahimik ako eh. Pero ngayon, bago pa tayo ang dami na natin na magkwentuhan. Ano yung una natin, Chef? Ito yung starters natin. Itong dinner na to, nag-team up kami nung tinitrain kong chef na aalis siya for Australia. Graduate siya ng school namin. Okay. Meron na rin siya nakuhang experience, pero meron pa siyang kulang pa daw eh. Sabi niya, o sige, dito ka muna sa akin. Tapos, we poured you a Riesling to go with up to the white wine. Nice German dry white wine. Very fruity siya. And then this will go with a lot of the food starting from our amuse-bouche. Kinikwento mga chef, yung food na kakainin natin ngayon specifically naka-pair sa wine na kung ano yung consume natin. Galing ano? This is try ko to, chef. Normally, they'll use a normal egg. But because this is an amuse-bouche, this is just to excite your palate. The first course. Intro. Sausage coated siya. Tapos meron siyang classical na sauce choron. And then, so laro lang siya ng textures. And then, may mushrooms, may sausage. And then, naka-pair lang sa sa food natin. So, yung susunod na, katulad nun, yung susunod na dish natin, medyo ibang influence. Asian ang influence niya. Makikita mo iba. As against this, which is very, how do you call it? Very British. Scotch eggs. Chef, tanungin ko na, sa Cafe Isabel, ano ba? Meron bang single na region na, or mix talaga? Mix talaga. Eclectic talaga. Ever since nagsimula ka? And then there's a good representation of Filipino. Of course. Which is always, dati noon, nung gusto nila, puro French, Italian. Bakit may Filipino daw ang Cafe Isabel? But I've always thought na our food can stand up with all the other cuisines. So naniniwala ka sa natin eh, no? Always na present yun. At saka, tinanong kita kanina, chef. Sabi ko, nagandahan kasi, ang ganda pala pag gabi dito. So, yung food mo, maganda siya i-pair with wine, pero sabi mo, kahit walang wine, kahit walang wine. Tsaka kahit tanghali, di ba? Pwedeng yung sabi mo, yung tasting menu or yung a la carte style. Best to call ahead para, kahit papano, yung pre-made na menu, pwede ko pang ikutin para may surprise. Kung wala ka dito, yung whoever na chef na available. Meron naman. Talabas naman yung si Chef Ellie. Ang ganda ng lugar. So, always ko naiisip, chef, yung kwento ng mga kaibigan ko na hindi lang isa na, alam mo ba, pag malapit ko ng ipap yung question sa nililigawan, dito nila dinadala. Kumbaga panghapit na, kumbaga fourth quarter, Cafe Isabel time na to, pampa-impress. Ang ganda kasi. Although chef, guilty ako, hindi ko napuntahan yung first branch mo doon. Almost the same ba? Almost the same, I would say. Ganda nung I would say almost the same. Kasi parehong 1912 na bahay. So, kinuha lang namin yung interiors. Tapos, eto nga yung pinapakwento mo sa akin, Cafe Isabel. Nag-umpisa Cafe Isabel.
puro pulot yung mga furniture ko eh. Pulot lang. Pulot sa probinsya. Wala Sa akong pera Pampanga. eh. Sa Pampanga. Table na antigo. Mas maganda ngayon, luma talaga eh, di ba? Tapos may bali na paa na silya. May buo na likod na silya. Pagkakabit mo yung dalawa, may buong silya ka. Galing, rustic So, talaga. ganun nag-umpisa ang Cafe Isabel. Maliit lang. Mas maliit 7, lang. 8 tables lang. It was nice kasi kilala ko lahat ng customer. Kilala All ko over lahat. Manila o San Juan lang? Nung una, San Juan. So, maliit na sikreto nila yan. Ano year pa na Bandang to, ulit, Chef? 1982. 1982. Bandang ulit, pinagyayabang nila sa mga kaibigan nila, wag, hindi na tayo, gusto nyo magkape. Hindi na kailangan punta sa bahay. Dito na lang tayo sa neighborhood coffee shop na. Doon nagsimula. Mga merienda, coffee, ganyan. Ano yung mga fast-moving items mo nun nung nagsimula? Almost, the fast-moving items will comprise about 70% nung menu ngayon. Up to now. Yun nga, yung una nakita tayo sa these are the classics. So yung mga pasta na yun. Ang hirap tanggalin kasi nagagalit yung mga OG. oldies at saka nagagalit yung mga anak ng oldies na Nasaan "Hey, na?" We used to go here, we used to eat that when we were kids. Wala na, ganyan. Institusyon eh. Minsan, pag may edad na rin yung mga chef ko, gagawin namin para sa'yo. Kung wala doon sa menu. Pag may naghanap. Pag may naghanap, So, gagawin namin. okay Kung din kaya ano namin. na old customer ka, tatawag ka ahead para okay, available pa ba yung luma nila in-order, no? Recently, nung COVID, nag-trim down kami. Nagulat ako, pagpasok ko sa pastry kitchen, ano yung ginagawa nyo? Carrot cake po. Sabi, tagal na yan. Dinosaur na yan. May nag-order po eh. Gusto daw niya makakain ng carrot cake. So, Galing. Tapos pinadalan mo ako ng ensaymada. Yung ensaymada 1. Na-appreciate namin. Pero in-oven toaster namin, hindi naman masama yun. Ano? hindi. Pag magko-coffee na kami, kain kami. Okay, masarap siya. So, this is a cold octopus pasta using squid ink. Sweet. So, hindi siya artificially colored. Talagang squid ink siya. Hindi siya black food coloring. Tapos, last moment, so may mango siya, may cucumber siya, tapos may wasabi mayo siya. Wow. Pero yung last moment, ito, yung Ano yung garbanzos, man? lemon vine. Lemon vine. Tumutubo sa labas namin. Kasi Cafe Isabel has edible landscaping eh. A lot of the ingredients ingredients are outside. So sometimes nagfo-forage lang ako. Ano kaya sa Tagalog to, chef? Yung lemon vine? Wala. Ano ba to? Kulay green ba to? Pag ano? Basta gumagapang siya eh. Tapos nung lalabas para maliliit na kalamansi. Maasim na maasim. Maasim siya. Wow. So this will balance the strength of the squid. Yung sauce na to, ito na yung mayo na ano? Ito partially ito yung mayo and yon. Try nga natin. Itong bilog-bilog na to, May mango at saka Okay. meron yung lemon vine. excited ako sa lemon vine. So maasim talaga yung lemon vine kaya kailangan slices lang pero it balances off the seafood. Ang sarap nung lasa nito, chef. Lalo na yung manggang hinog yung nakakasama at saka yung lasa nga nung squid ink pasta. Very ano siya, yung fishy yung flavor niya. Although the way we do our squid ink is very different from the Europeans. The Europeans will just put the squid ink kaya medyo funky. Wow. Ito, i-adobo muna namin para Pinabango nyo. may yung May, touch. may sarap agad eh. Starters pa lang tayo nito, chef. This is our appetizer. Ang saya. Ang isang tinatanong ko sa inyo, chef, kasama na ako dun. Most of us Filipinos na hindi sanay kumain ng small portions. Ano bang, ang tawag dito, di ba? Degustation ba? Or Pag nagustuhan mo yung course, mabibiting ka eh, di ba? Parang sarap ka, pero konti na. Sabi mo nga. Pero mas mabuting bitin kasi kakainin mo lahat hanggang dulo. Eh kung 8 courses yun, 8 plato yun, Na maramihan. mahirap na kung hindi na hindi na comfortable pagdating mo sa dulo. Sa dulo, busog ka na. Busog ka na, pinipilit mo na lang. Kaya mas mabuti maliliit na portions lang. Kainin mo up to the end. At saka ang
Ang dating sa akin, chef, parang kumbaga namnamin mo. Diba? Kumbaga hindi wag mong daanin sa dami, yung iba yung diskarte ng kain sa tasting pala talaga yun. No? Kumbaga mas ina-appreciate mo yung ganda ng lugar, yung ganda ng presentation, yung small details dun sa malalasahan mo. Most of the yung mga gourmet dinners talaga sa international scene ganito. Oo nga eh. Puro maliliit lang ang portions. Pero, laging pinapakita hindi lang yung lasa pero yung skill ng chef. Oo nga eh. Kasi kung marami kang courses, marami kang mapapakitang skills. Yung chef yung bida dito, kumbaga sa laro ko i-equate siya yung pitcher, sa basketball siya yung point guard. Parang ganun eh. So this is a duet of soups. You can get from the left, asparagus. You can get from the right, crustacean. Or pwede mo Or you pagsabayan. can get from the middle. Asparagus nga. And compatible lahat ng flavors. Chef, ang sarap na nasa right side. Anong tawag dito? Right side is a crustacean dish. You get all Sobrang sarap. the shells of crabs and shrimp. Ganun yung lasa. Crush it up, and then make an extraction. Sobrang sarap nitong tong extraction na to ng shrimp to. Itong sarap. disc na to, ginagawa namin talaga either we turn it into a sauce or we turn it into a soup. Oo nga, sobrang strong niya na pwede siyang sauce talaga eh, no? Sauce siya sa pasta or any Pwede, kahit meat na- dish pwede. Hindi naman. Fish or seafood. Ang sarap. And then, asparagus can be challenging because it kills swine, but not the Riesling. Aral nyo, chef, no? Sarap. May sour ano pa sa dulo. It even highlights a lot of fruit in the wine. Oo nga, yun yung sour, ano ko pa na natitikman, yun yung fruits, no? Chef, natututo rin ako sa, hindi lang sa pagkain, pati sa wine. Galing. Thank you. Ano to, chef? Anong natin? So, sea bream to, and meron siyang citrus sauce. A mix of lemon, orange, suha, and then Suha? Oo, may grapes. Tapos Parang ang pairing niya is zucchini, And tapos may mustard leaves na fresh. parang may mint pa, no? Mint ba to? Mustard leaves. Mustard leaves na fresh, Chef, ano itong parang bilog-bilog na to? Caviar, Caviar, alright. pero hindi Iranian, mura lang. Okay, meron palang ganun. Bagay ito sa wine, Yung white wine natin. White fish. Ang ganda ng consistency at lasa. Attention to details talaga yung mga food dito. Kita nyo naman pati yung pagkakahiwa ng ubas. Talaga manipis na manipis. Tapos yung pairing ng contrast ng mga lasa. Talagang pinag-aralan. Ang ganda ng citrus punch nito, chef. Dahil dun sa kakaibang orange yung nalalasahan ko. Orange, lemon, basta mix lang siya ng citrus. Sobrang bagay dun sa fish. Panalo. Red wine natin. May break pala yun, chef, no? This is the Cafe Isabel selection. The Cafe Isabel selection is not an expensive wine. It's a cheap wine. Curated mo yan? Yes, I curated this. I asked permission from the owners the owners of the vineyard if I can use the name Cafe Isabel Selection because it's a generic wine. It's a Merlot. No oaking, no nothing. Fresh. After fermentation, it's bottled. So it's not going to last long. Okay. Pero it's forward fruit. You won't get any sophistication, no wood, no vanilla, no nothing. Straight up fruit. And it's very popular here in Cafe Isabel. People order it because of the price and because it's a charming wine. It's forward fruit, that's it. Chef, napansin ko yun from the first na pumunta ako dito. You always find a way to make everything na yung kumbaga accessible. Pero yung hindi yung pwede na. Sabi mo nga, hinanap mo yan na parang kailangan meron ka pa rin batayan ng may quality pa rin. Tapos ito, ano ba to, chef? Ito, harvest namin to, mulberry. Ito ba yung blackberries? Mulberry, itim. Nagiging itim siya.
mulberry siya. We Nandiyan get lang yan this to sa- very ripe, ano? Sa bakuran nyo dito. Andiyan. So ano to? Na-harvest namin. Seasonal to, itong kakainin natin to, chef. Yeah, we get twice a year harvest. When the sun is out, Survey namumunga ba siya. to, chef? So, pang clean ng palate natin, Sarap. hindi Alam siya mo- hindi siya dessert sorbet na sweet. Oo, So, ang sarap ng lasa niya. Alam mo ba, chef, na meron ganitong wine sa sa Sagada? mulberry, Ang sarap. Hindi siya maasim pero ang lakas nung niya, yung berry. berry na, ang sarap. Chef, para napansin ko, after nung fish natin, parang pine-prepare natin yung panlasa natin for The meat na. The meat. And the wine. So, Galing. Itong red wine ba, before for the meat dish na ba to? Or for before the meat eating? dishes, we have Okay, two okay. meat dishes. Actually, I'm giving you two meat dishes. One meat dish lang, normally pag tasting or what eh. So, we'll give you two meat dishes. Total experience. Wow. Ang sarap nito, sobra, chef. Kumbaga, pang-cleanse muna ng palate, pang-reset. What a great way to prepare yung para sa next na dadating. This is a pork belly braised in how plum sauce. Plum So sauce. the plums are like how flakes, hindi lang pinulbos, hindi kinompress. So yung plums, inano namin, ito, may... Nasa ibabaw? And, ewan ko kung meron pang, kumingaw extra sauce eh. Pero, the pork belly should be fork tender talaga. And it should have the berry flavor of, the plum flavor. Meron na siyang flavor ng Pero plum. it's served with watercress puree and tostones. Cuban tostones. Okay. You know? Chef, paborito ko yung mga watercress. naglalaro ng mga Gusto ko mga yung lasa naglalaro ng ng mga chef. Eh. Gusto ko yung lasa ng watercress. Tama. Ano yung term mo, chef, na fork, pag yung nina-knife ng fork? Fork tender. Fork tender. Kasi sa Pilipinas naman, madalas tayo gumamit ng kutsara panghati. So, parang ganun din. Without using the knife, makakat mo na through yung meat. Grabe yung lasa nito. So, matagal siya. It's been braising for hours. Intense. Itong isa na to, kasalanan. Sinful pero napakasarap. Sobrang lagkit nung taba. Plus yung karne sobrang lambot. Yung plum sauce, yung pampadagdag ng extra oomph. Solid tong isa na to. Kay chef, anong tawag dito sa... So, ito yung caldereta de cabrito. This is a normal dish that we serve in Cafe Isabel. This is Classic to. Classic to, sulipan. Although medyo in-stylize namin kasi yung cut kinuha namin from the shack ng goat. Goat to. Medyo French siya, chevron. Sarap nito. Ano yung Sulipenya. This is the way we do our caldereta. This is the standard Style, way. yun yung A lot of olives, a lot of extra virgin olive oil. Wow, This is yun the yung way masarap. we do it. Hindi siya yung hindi siya Filipino style na merong ang tawag doon, liver spread. Meron. 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 Oh, Meron. caldereta Meron eh, din. Diba? Oo. Meron. Filipino din siya man ng Pero may caldereta, wine, diba? may mas Wine, red wine. very very close to siguro, how would you call it? Spanish-Filipino ang talagang Caldereta. May keso to, chef. may keso. Yun yung pampasarap eh, di ba? Chef, tama ba? Kapag sinabing caldereta, ang una ko naiisip is Pampanga. Or hindi. Not necessarily. Hindi mo masasabi. I think caldereta is, hindi man ako sigurado na sasabihin kong Luzon. So walang region, Hindi. o Filipino lang. Parang. Caldereta it's cooked in a crock, a caldero or what. Yun pala yun. Oo. Caldereta. So, long simmered, pinalambot. Oo. So, ito, kambing. Wow. So, ang skill ng magluluto ng Filipino sa caldereta is tatanggalin mo yung amoy. Oo, yung iba kasi ayaw yun. Kailangan bahid lang. Suabe. Oo. Matitikman mo yan dito.
Okay. The way we treat our caldereta. Yun yung style nyo. Okay. Tsaka ang ganda, may black olives pa talaga. Basta may olives. At, well, in-stylize namin, nilagyan ko ng black olives, pero green olives yan. Paprika, picante, from Spain, olive oil. Hindi ko napakain sa ito dahil out of stock. Okay. Mabenta to eh. Nung kumain tayo, tama nga, nung sinabi natin kanina, nung simula, tasting. Pero yung huling dumating, malaki to, chef. Nakakabusog na to. Only because I wanted you to see how we will present this in a formal dinner. Okay. So, try natin, chef, Sige, ano? sige. Tsaka kambing. Uy, malambot nga, chef. Dapat pork tender talaga. Pork tender. Yun yung ano ni chef eh. Yung pala yung term doon. Tsaka kambing, mahilig ako dito. Wala nga nung anggo, sinasabi nila. Pero ang sarap ng tomato sauce na... Tsaka may bahid pa rin ng kambing. Alam mo kambing siya, pero hindi mawawala eh. Pero actually gusto ko naman yung lasa ng chef. Pero gusto ko yung lasa ng olives na... Meron siyang lasa ng olives na gustong-gusto ko rin. Sa isa na to, tama yung sabi ni chef. Maganda yung preparasyon nila sa pagluto ng dish na to. Kalmado yung flavors ng kambing. Si Mrs. Dizon na hindi kumapakain ng kambing, nagustuhan niya to ng gusto. Perfection to, chef. Parang matagal din niluto eh, no? Ang lambot eh. Tuwing itinutulak ko ng knife ko, nahuhulog lang siya ng palabas dun sa bone niya eh. Ayan, no? Sobrang ganda ng meat. Pero again, kailangan ata mahilig ka sa kambing para ma-appreciate mo fully ito. Meron bang version to ng beef, chef? Pwedeng beef, pwedeng lamb. Lamb? Actually, kahit manok o kaya rabbit, pwede yan. Talaga? Pero ito, grabe, ang ganda ng cut ng kambing na to, chef. But this is the way we do it ever since. My ancestors, ginawa nila. Kambing. So, bata pa lang, sanay ka na kumain ng kambing na ano. Ito ata yung part, chef, na ano eh, sa Singapore. Yung sinisip-sip nila na tulang. Para ito yung part na yan, ano. Napakaganda eh, kasi hindi lang siya karne, parang may cartilage pa siya na ano eh, na nagpapasarap Tsaka talaga. marrow, yun. Yun yung marrow talaga eh. Kumbaga mamaya, yun na yung susupsupin mo. Sobrang gabum na to. Sarap. Very small. It sort of sauces by itself, but the lava has matcha. Sa loob. Tapos chef, sabi mo, isa to sa classic example na nag-i-innovate or may bagong recipe sa Cafe Isabel like this one. Well, Cafe Isabel used to have a chocolate lava cake when chocolate lava was very in. Okay. Now, we decided to try it with matcha. With matcha, bago naman, bagong take. There are other desserts that we're doing now. Hindi ko pa na-finalize. Nabanggit mo nga, chef, na nung hindi pa masyado sikat ng lava nga pala meron na kayo, no? Ganito rin na presentation, nakahiwalay din yung... Yun yung sinasabi ko sa yung Mike na we want to be innovators. Yeah, oo. Kasi, no? Eventually, we just let go kung marami nang gumagawa. Like, I can be very proud to say I started Rocky Road, the cake. Yun pala yung It started here. mo. Yun, yung mga ganun. Up to now, meron pa nun. Tapos merong, Red Ribbon has it, Goldilocks has it. Tapos, upon request, pwede nyo pa rin gawin. Yeah, pero why? Oh, Well, if we use very high-grade chocolate, yan. Yun nga, what's the point kung hindi naman ganun kasarap, di ba? So, tama. Try ko to, chef. Sige. Yung meron namang ano. Kung iiyak ba? Tingnan natin kung lalabas yung sasabog yung bulkan. Ito ba yung lava? Lumamig yata. Lumamig, Pero meron, ayan. Umiiyak na siya, Ayun yung feeling. So ano pala, parang naka-infuse na rin sa chocolate yung green tea. Self-saucing. Tawag doon? At chocolate lava is a self-saucing cake. Okay. Actually, pag inano mo, saka lalabas na siya. You know how chocolate lava started? Paano ba siya? You underbake it. Para yung loob nga naman pag hinati mo. Hilaw yung loob. Pero, syempre, yung mechanics niyan, nag-iiba na. Kasi pag in-underbake mo, lasang arena eh. Oo, totoo. But that's how it started. Ganun pala. So, ilalagyan ko na rin ng vanilla ice cream. So, at the back of your palate, ayun Masarap. yung matcha. Na sobrang rich nung ano. Ito yung malambot na nasa loob. Sobrang nasasarapan ako. As in, I don't know kung yan
yan yung recipe ko ng caramel sauce. But the way we do caramel sauce is quite different. Ang Recipe- description ng mga diners is lasang White Rabbit. Ganun ba? Titikman ka? Baka ito nga yun. Ayan ba yun? Tama nga, yung White Rabbit na brown. Ah. Pero, baka yung mga bata wala nang reference kung ano yung White Rabbit na brown. Hindi na siguro nila alam yun eh. Sana, Yung White Rabbit na brown, yun yung binibili namin sa tindahan na pabili, White Rabbit. Ito yung White Rabbit na hindi mo makakain yung puti. Oh, hindi mo maganyan. Oh, yung Ito puti, yung matigas. yung Oh, red. toffee yung yung dating. Tapos basta maraming namatay na mga candy, mga butterball. Kung meron Cola. pa yung mga... Cola. Okay, Oo. butterball, masarap yun. So, chef, pati yung size nito, perfect lang, hindi nakakalula. Perfect nga. Ang tawag dito, chef, ang pinangalanan mo to Hidlawan. Hidlaw Parang- from the root word hidlaw. The excitement of missing. Sabi ni An object or Mrs. something. Parang nami-miss, parang ganun. Kaya nilabas ko yan kasi ma-appreciate ng misis mo yan. Hindi ko akala, chef, binanggit ko lang na, chef, gusto ko matikman yung creation mong hidlawan. Hindi ko alam na meron pala ngayon kasi si chef nag-post siya na merong kamote. Ito, tama ba, chef? Kamote. Kamote na dilaw, tapos pinalaman niya yung laman ng durian na paborito namin durian. Binanggit ko lang, tapos sabi ni chef, sige, labas nyo. Tapos meron pala. Chef, di ako nagpaparinig. Hindi, Nagkataon lang. wag na yung corner, yung gitna. Yan. Yung gitna, okay. Ang dami nung durian. Tapos manipis lang pala yung kamote sa labas. Mukhang napakasarap nito. Ano to, chef? Nasa chiller lang o nasa freezer? Ito, finreeze namin. Pinablast ko kasi I knew you were coming. So, pinablast ko. Okay. Sakto pala yung tanong ko. Durian. Wow. Sobrang bagay nung kamote. Talagang napaka-natural. Kasi chef, yung ibang variety ng durian, para sa akin, parang halos chesa na or parang kamote-like na yung lasa and texture. So ito parang yung marriage niya, yung medyo may bite pa na durian plus yung creamy kamote. Yung dilaw nga. Wala nagsapawan ng lasa. Kumbaga, obviously, bida pa rin dito yung durian. Kung durian lover ka, sobrang okay nito. Galing. Chef, na-discover mo lang to, di ba? Sabi mo sa Davao, tapos ni-recreate mo. Tinanong ko sa kitchen, anong tawag niyo rito? This was what? Almost 20 plus years ago, I decided na gawa na ako ng standard recipe, baka makalimutan eh. Buti ginawa mo, chef, kasi alam mo, nakakailang balik na kami sa Davao, hindi pa nakatikim na to. Siguro ito na yung classic na sinasabi na pwedeng i-pre-order sa inyo kung mahilig ka sa durian. Pwede, pero siguro, pangkaibigan lang to kasi hirap gawin. Hindi Yes. mahirap i-source. Sa totoo lang kasi, chef, yung sa tingin ko yung kamoting dilaw, seasonal din yan. Di ba? Tapos hindi mo naman pwedeng dayayan sa ibang kulay ng kamote dahil creaminess yung dilaw, wala yung puti at saka yung violet. Tsaka yung fragrance ng dilaw. Iba. Yung ang sarap. Floral fragrance. Oo. Bagay na bagay din sa kape yun eh. Would you want coffee? Okay, para sa ending, sa totoo lang, tsaan na yung pinili namin. Sobrang okay talaga tong part 2 at lahat nung tinikman namin, kahit pa asarin nyo ako, boom! Ako sarap na sarap ako. Kasama rin din yung joy nung kwento ni chef, yung ganda nung lugar, at syempre yung lasa, yung preparasyon na na-appreciate mo yung lahat ng itsura ng ilalabas mula sa kusina, napakaganda. Plus yung lasa, panalong panalo. Iba talaga yung experience pala. Iba ang Cafe Isabel.